Dear Kumikinangs, Nicole Yala and Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Art, isang dating high school teacher dito sa Houston, Texas. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang naging journey ko bilang isang OFW. Akala siguro ng karamihan madali ang maging teacher dito sa Amerika. Madali naman nga at hindi hamak na malaki ang sweldo, pero ang hindi alam ng karamihan, may mga pinagdadaanan din kami sa pagtuturo dito. Madami sa mga estudyante dito walang motivation para matuto. Pumapasok lang sa eskwela dahil napipilitan. May pumapasok nga pero tulog naman buong klase. Madami kasi sa kanila nagtatrabaho pa pagkatapos ng klase kaya gabi na nakakatulog. Hindi lang ako actually sa mga estudyante stressed. Sa mga kapwa guro ko din. Dahil sa pagbabago ng administration sa aming school district, lumala ang politika. Naging survival of the fittest ba? Pakiramdam ko tuloy, ang hirap kumuha ng suporta sa mga tao sa paligid ko. Samahan pa ito ng hindi makatarungang evaluations. Dahil sa sobrang stress at anxiety, nagbitiw ako sa pagiging guro. Babalik ako sa Pilipinas para mag-reset. Mabigat ang naging desisyon ko pero masaya din ako dahil nabigyan ako ng laya para makapagsimula ulit. Kahit paano may naipon na din naman ako sa 2 taong pagtatrabaho ko dito. Nakakatakot mang isipin kung ano ang kahihinatnan ng aking desisyon. Kampante ako dahil alam kong hindi ako pababayaan ni Lord. At excited na rin ako na makapagpasko muli sa Pilipinas. 1 buwan pa ako dito bago umuwi kaya ini-enjoy ko yung pinagpaguran ko. Late ako nagigising at ginagawa ang mga bagay na gusto. Maliban sa paglilibot at pakikipagkita sa mga kaibigan, nagsisimula na din akong tumingin-tingin ng mga career opportunities para sa akin dyan sa Pilipinas. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole at Diego. Sa mga guro na nangangarap makapagturo sa US. Huwag sana itong maging rason para hindi nyo ituloy ang inyong pangarap. Sa halip, sana ay kapulutan ninyo ito ng aral para maging handa sa pag-abot ninyo sa inyong American dream. Kasi kahit naman ako, hindi ko sinasara ang posibilidad na baka someday, bumalik pa din ako ng Amerika para magtrabaho. Ang inyong tagapakinig, Teacher Art. Jegs. Ramdam na ramdam ko yung bigat, bigat nung Teacher desisyon, Art. correct, na kailangan niyang bumalik dito sa Pilipinas. Pero ang kagandahan naman, may babalikan. Correct. Yun yung maganda dun na there's no place like home, truly. Tama. And in fairness sa Pilipinas, laban na laban din naman talaga ang Pilipinas. Correct. Talaga. Naikwento ko to dati kay Chris. Nung pumunta kami ng Singapore this year. Ay, Singapore. Oo, okay. alam mo naman na... Nadidistract ako sa elepante mo. Meron na naman pong elepante sa balikat si Meron Nicole. na naman pong animal. Kahapon may paiba ngayon ng elepante na naman. May elepante. Ang haba ng ng elepante, no? Charet, diba? Ayan tuloy. Pag pinapansin mo siya, nawawala siya sa posisyon. Ikaw talaga. Diba? Ang kagandahan dito, meron siyang babalikan. Mm-hmm. So, early July of this year, pumunta kami ng Singapore. Nakwento ko to kay Chopper eh. Nakasama ka ba sa team nung nakapunta yun ang Love Radio sa Singapore? O hindi ka pa part ng Love Radio nun? Hindi ka pa part ng Love Radio. So, nung first time ng Love Radio bumiyahe papunta ng Singapore, talaga namang yung tumulo talaga yung laway ko. Kasi sabi ko, ang ganda ng mga building. Tapos sabi ko, basta pangmalakasan lahat. Parang feeling ko lahat pangmalakasan. Ganon.
Tapos, ang linis-linis. Tapos, talagang sumusunod sila sa batas. Alam mo yun, parang pag sinabing wag tumawid, wala talagang tumatawid. Pag sinabing red, red talaga. Ganun. So, talagang mga ako. And yung infrastructure, talagang, sabi ko, grabe, ang layo ng Pilipinas. Fast forward to 2024, nung pumunta yung anak ko sa Singapore, sinamahan namin siya. Alam mo yung reaction niya? Mom! This looks like BGC. Tapos, manghang-mangha kasi ako sa Marina Bay Sands ng Singapore bongga yun Pagdating namin doon, kasi doon kami nanood ng musical, sabi niya, Mom, this looks like Okada. So sa madaling salita, ang Pilipinas, hindi na rin tayo nahuhuli. Hindi nahuhuli. Lumalaban na rin kasi talaga tayo, promise. As in, nakaka-amaze how developed the Philippines is. Nakakalungkot lang talaga yung part na parang yung disiplina, kasi hindi lang naman talaga gobyerno yan Yung taong bayan mismo Nakakalungkot lang talaga yung disiplina na part. Nakakalungkot lang talaga na hindi lahat ay yumayaman ng sabay-sabay. Yung healthcare dito. Yan talaga, ang mahal talaga niyan. Correct. Maging mahirap dito sa Pilipinas pag may sakit ka. Yun lang talaga. Yun ang pinakamasaklap. Correct, yun yung masaklap. Pero wala naman pong perpektong bansa. Tama. So tingnan mo, katulad nito ni Teacher Art, 'di ba? Talagang teaching in America is like living an American dream. Correct. Pero tingnan mo naman yung mga pinagdaanan, mga estudyanteng tulog, yung mga ugaling nakakalurke. Mga matinding politika, di ba? So, ibig sabihin, actually, hindi naman ibig sabihin na walang politika dito sa Pilipinas sa mga schools. Din. Meron din. So, bawat country, may mababango, bawat country, may sari-sariling baho din. Di ba? So, nasa sayo na lang kung paano mo haharapin at nasa sayo na lang kung kaya mo ba o kaya mong sikmurain. Pero eto nga kayo nangyari kay Teacher Art, sa sobrang bigat na gustong-gusto niyang gawin, American Dream ika Correct. Pero you have to let it go dahil kinakain na siya ng stress, ng anxiety. It's not healthy na physically and mentally. Inisip ko tuloy, ganun kaya si Chris Chuper? Bigla naisip ko. kasi yung dito sa Love Radio, it's living his dream. Radyo to Well, dito naman kasi wala naman toxic wala dito naman din toxic. Ewan ko sa kanya. Well, it's more on siguro yung kay Chris, yung calling ng heart niya na makasama yung family niya. Yun talaga yun di ba very vocal siya doon na kung politics lang ang reason? Hindi siya alis. Hindi. Dahil alam niya namang napaka-gray area kasing gray ng elephant na suot ko, di ba? Pero, di ba, pamilya ang pinag-uusapan. Na-realize niya. At yun yung maganda, actually. Yun yung katulad ng kay Teacher Art. Ang maganda, kahit stress na stress ka, gusto mo sana to live the American dream. Gustong-gusto mo talaga. Ang kaganda, at kailangan bumalik ng Pilipinas, ang kagandahan mo nito is you can have a place where you can call your home. Meron kang babalikan. Di ba? Kay tagal mo nang nawala, babalik pa rin. Voicing! May voicing! Naging choir! May pa-audition! Diba? Babalik sa Pilipinas diba? Yun naman yung kagandahan. And katulad nga nung pag-umpisa ko dito sa segment namin, hindi laban na din yung Philippines. Yung may mga nasa ibang bansa na minsan nagtatanong sa akin na anong gusto mong pasalubong? Minsan nahihirapan na ako makaisip kasi gusto ko, kung halimbawa galing sa ibang lugar, gusto ko meron doon lang makikita. Pero ang dami na dito. Diba? Kaya, halimbawa, Diego, kunyari pumunta ka pa ibang bansa, tapos may pasalubong ako sa inyo, huwag niyong isipin galing Japan yun. Binili ko lang sa Makapagal. Kasi, meron na ding green na, KitKat na green tea dito. Diba? O kapag, halimbawa, umalis ako, Korea. Tapos nagpasalubong ako sa iyo ng pang skincare. Meron din dito. Sa MOA. Binili ko lang sa MOA. Kasi nga, laban naman ng Pilipinas. Correct. Just to make you feel better na hindi naman sa
na hindi ka successful dyan, tapos dito sa Pilipinas parang wala na. Hindi. Laban na din yung Pilipinas. Sa totoo lang, ang dami na ring magaganda dito. Well, may tinuturo din kasi yung buhay sa na lesson. Like for example, yung mga experiences mo dyan, pwede mo siyang dalhin dito sa Pilipinas na magamit mo. May turo mo sa mga estudyante. Totoo, di ba? Malay mo maging head ka ng DepEd, di ba? Ang ganda yung pinromote. Ang bilis. Nag-2 years na sa Amerika. Head na ng DepEd. Diba? Malay mo, di natin masasabi. Meron lagi. Ito na naman yung ito na naman na babalik tayo sa there is a year for questions and a year for answers. There's a season of asking, there's a season of giving, diba? Merong season ng drought, merong season ng harvest, diba? So ngayon, season of medyo kaguluhan ng kaisipan. Ayan. Diba? Magkakalinaw din ang mga bagay-bagay. Well, kung minsan kasi yung mga nangyayari sa atin, parang siguro sabihin natin, balikan natin kay Chris. Parang pinupush ka na dapat, dito ka. Hindi naman mangyayari sa'yo yun na bigla na lang, di ba? So this, parang nililid ka. Merong may pagpaproseso na nagaganap. Ayan, kasi kung halimbawa, kung hindi ka talaga uuwi dito, edi ilalaban mo, hindi ka magre-resign. Pero tama. hindi mo na-carry. Correct. Kaya bumitaw ka. Kaya parang siguro, baka pinapauwi ka talaga. Oo, di ba? Yung ganon. Oo. So, yun din, kay Teacher Art, baka pinapauwi ka. Oo. Kumbaga, baka may rason kung bakit ka pinapauwi dito. Baka magnenegosyo, maging head na DepEd. DepEd agad. Hindi ba pwede magka-negosyo muna siya dito? Hindi ba pwedeng makapasok siya sa isa sa mga malalaking institusyon dito sa Pilipinas? Hindi. Head agad ng DepEd. Sino tayo makalipromote siya? Pala desisyon. Hoy, wala namang imposible. Ay, oo baka naman. hindi ngayon. Oo. In time. Correct. Tapos mali mo, masave mo pa tong episode na ito. Oo, tama. Tapos pag naging head ka ng DepEd, sabihin mo, huwag mo kaming kalilimutan. I-promote mo rin. Correct. Promote mo din kami. Ganun na lang. Diba? O sabi nga nung iba dito sa ating Facebook, it's up to you how you will do your life dito sa Pilipinas. Ano yan aasenso ka din naman dito. Correct. May mga asensado din naman. Marami. Alam mo, Diego, pag nakikita ko nga yung mga nagtatayuan ng mga kondo, sa totoo lang, hindi ko talaga magets. Ang dami pa rin tinatayong mga kondo. Hanggang ngayon, alam ko naman, ang hirap na mai-afford. Magkano po yung sweldo ninyo para afford po ninyo condo unit? Pero ang pagtatayo ng condo unit, here, there, and everywhere. Di ba mga Chinese nakatira doon? Ayun nga, sabi ko hindi Pilipino may afford doon. Kaya pala tinatay, para pala sa Chinese. Okay, next topic. Iba na lang pala, di ba? Hindi kasi, di ba, parang mga kaya kapag halimbawa merong isang kumpanya na hinuhostan ako ng event, tinatanong ko kaagad, tas lalo na kung big yung company, sobrang daming employees, ganyan, tapos ginanap sa pangmalakasang venue, ganyan. Tinatanong ko kung sino may-ari. Tapos sasabihin, Pilipino po, as in like walang partner, Pinoy lang siya, anong apelido niya, ganyan. Kasi, kakaibiganin mo. Siyempre, yun ang mga friendly natin. Tsaka yung mga future head ng DepEd. Teacher Art. Diba? Kasi naaaliw ako kapag ang apelido ay talagang very Pinoy. Tapos nag-thrive, tas yumaman. Yan. Diba? Ibig sabihin, pwede. Correct. Walang imposible. Kaya sinasabi ko sa iyo, Diego, yung mga maging head yan ng DepEd, hindi imposible yan. Hindi lang ngayon. Sino ba magsasabi dati yung dating Miss Lagunoy? Naging Nicole Ayala na. Talaga namang ibalik natin. Ibalik natin ang mga panahon na yon. Diba? Hoy, nakakaya yung Miss Lagunoy. Ay, hindi, shout out sa mga taga Bicol. Medyo hirap yung mga kababayan natin dyan sa Lagunoy, Camarines Sur, na hindi ko nga sure kung naririnig nila tayo ngayon kasi may mga parts na walang kuryente. Sama po natin sa prayers natin. Correct. Yung Bicol. Correct. Kasama ni Teacher Art na babalik ng Pilipinas, diba, para maghanap ng bagong career opportunities dito. Diba? Grabe yung shifting ng emotions natin. Buang talaga. Biglang naging seryoso. Ay, oo nga pala, di ba? Hindi, pero totoo din. Grabe din talaga yung nangyayari ngayon sa Bicol. So hindi nila ma-imagine na, kasi first time to nangyari, di ba? Hindi ko sure. I mean, siguro after a while. Kasi laging... Kasi nakita ko ang gandang subdivision. Oo, tapos mga yung lubog. sasakyan, lumulutang.
Grabe. Totoo so, yun. Kakaiba. Diba? Minsan So, parang masasabi mo na, Lord, bakit mo hinayaan yung ganito? actually, Question ka talaga. actually, nagtanong ako ng ganyan. Kaya lang, inisip ko din, Jegs, ang dami ko nang iniisip. Isipin ko pa ba yun, di ba? It is for them to pray and ask Yes. for those answers to the questions. Pero Correct. totoo eh. Oh. And in other words, Teacher Art, with what is happening in Bicol at yung matinding pagbagyo, lahat po tayo may hinaharap na mga problema. Yan. So, katulad ng pagpapakatatag ng mga kababayan natin sa Bicol, ganun din, Teacher Art, ang gagawin mo sa iyong pagbabalik dito sa iyong bahay. Correct. Salamat sa iyo, Teacher Art, for Salamat. sharing your story Ayan. with us. At salamat sa pagtutok. At syempre, hanggang dito na lang po muna kami. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS Manufacturing Corporation. Oh, tingnan mo yung isa, tama, maganda dito. Magsipag ka lang, okay naman. Marami ka pang kachismisan sa labas. At saka dito sa Pilipinas, parang feeling ko, Jegs, ang daming pwede mahila, ang dami kasing tambay eh. Correct, So, oo. ako kunyari, meron akong problema. Ang dami kong pwedeng hilahin para kasamahan ako mag-milk tea. Yan, tama. Parang feeling ko pag sa ibang bansa, sobra nilang Wala. Parang sa ibang Work bansa kasi. sila eh. Work, Tsaka, work. ang ugali nila, wala silang pakialam. medyo may ganun It's din. more on sa sarili lang nila. Correct, pansarili lang. Ay Oo. dito, may tender loving care. Oo. Oh, 'di ba? Dito pag niyaya mo yun, maraming sasama ka agad sa'yo. Correct. Oo. 'Di ba? At tulad nga, Libre-libre mo lang ng milk tea, okay na. tama. Isipin mo 'yun. Oo. Ano lang, nalaman lang may libreng pakain, lahat nandun, 'di ba? Tapos, siyempre, hindi pa mawawala doon yung mga racist doon. O dahil Asian ka, Tama. puti. Kaya siguro baka napolitika din si Art. Pwede. Possible din yun. Pwede din yung pagpupolitika. Oo. Posible talaga. Tapos yun. yung mga bata doon, iba talaga yung ugali nila. Totoo. Promise. Promise. Iba talaga. Kakaiba. Tsaka parang mas advanced sila. Kasi western yung culture nila eh. Yun ang So, problema ngayon sa Amerika. Ang isa sa mga problema nila talaga is yung Paano mo ito moral- nalaman? Ah. Nitropa ko. Parang ang dami mong alam sa Amerika. Paano mo ito nalaman? O ano? yung moral value nawawala na eh. Totoo. Kahit sabihin mo yung bata lumaki sa family na nagcho-church, talagang ang galing sa Sunday school, pero pagdating ng college nagiging atheist. Sana wag, no? Oo. Kaya alam mo, sana kung halimbawa, yun nga we have to take care of the environment where they are in. Mhm. Piliin natin kung saang environment sila lalaki. Kasi mahirap eh. Aha. Tsaka yung sinasabi nila na yung puberty, parang puberty blockers. Parang kunyari, yung mga bata doon, meron na silang option. Aha. So parang as early as 11 or 12, if for example, babae sila, they identify themselves as male. Correct. Meron silang pwedeng inumin, option available para maging male sila. Kung para ma-stop na, ma-block na yung kung ano man na Sobrang to develop their nakakatakot. body. Paano kung eventually in time gusto pala nila magkaanak? Oo. Ano lang ito, parang chinika lang sa akin ng friend ko. Peer pressure, Oo. ganun. So isipin mo yung ganun na available. Grabe talaga. Medyo intense. Nakakatakot. Ayan. Nakakatakot. Kaya Kaya ayaw namin pumunta sa Amerika. oo, dito lang kami sa Pilipinas kasi tulad nga ng sabi, pag may problema ka, inom-inom lang. Pwede kami pumunta ng New York pero Cubao. Oy nga pala, sa lahat po ng mga kabisyo natin, sarado pala yung Star City. Yes, sarado ang Star City today, kaya wag po kayong pupunta. Oo, sa mga, sa Cavite, ang lakas daw ng hangin ngayon eh. Sa amin sa Laguna, walang kuryente. Oo. Yun. So, ingat po tayo. Ingat po tayo and let's continue to pray for our country. Ay, shoutout pala kay Warley Roberto. Ayan. Bro, kapatid. Isang napakagandang hapon sa'yo. Shoutout sa'yo. Uy, shoutout natin to si Rogelio Pagdangan ng Clara Jr. Teacher kasi to eh. Sabi niya, pag di mo talaga passion ng teaching sa Pinoy students, many reasons talaga to resign. Mhm. Well, kung stress ka na din talaga, at saka kumaga magsasuffer na yung physically and mentally, Correct. o bakit mo pa itutuloy? Ganun eh. Parang stress na nga ako, bakit ko pa itutuloy? Diba? May ganun eh. Correct. Ayaw natin ng mas stress. Ayan. Diba? Buti na lang, Miss Nicole, hindi ka laki sa US. Alam ni Lord kung saan ako dapat lumaki. Oo. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ayan. Check. Check. Salamat. Thank you for Alright. joining us. Kami po ay may gagawin pa. Ingat Ayan. po kayo ha. Bye. Stay safe, stay dry.